Muli po, isang magandang araw sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po tayo ang bawat isa po sa atin? Ano po? Ngayon po ay unang araw ng Marso. Ano po? At nag-expect po tayo ng mas maraming bagay pa ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy tayo nananalangin ng mas marami pang pagpapala sa buhat sa ating Panginoon, pagpapalang pisikal at pagpapalang espiritual. Sa oras pong ito ay nais ko pong magbahagi muli sa inyo ng salita ng Diyos. Katulad po ng sinabi ng Panginoon sa aklat ng Genesis 2:17. Sinabi ng Diyos kay Adan, "Ngunit sa kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag kang kumain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito, kamatayan ang iyong kahantungan." Ano po? So, ang ating pong binasa na talata ay may kinalaman po sa kautusan ng ating Panginoong Diyos kay Adan. Sapagkat inilagay ng Panginoon si Adan at si Eva sa paraiso, ano po, sa lamanan ng Eden po, na kung saan ay ibinigay ng Diyos ang lahat, prinobide ng Lord, pagkain man yan. So, all things na kailangan nila ay prinobide ng Lord. Pero meron lamang siyang inutos sa talatang 17 na huwag kakainin yung bunga na pinagkakalaman ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na kinain nila ito, sila ay tiyak na mamamatay. Subalit, kung makikita po natin doon sa pangyayari sa kwento, lumabag si Adan at si Eva. Ano po? Nang tinukso siya ng diablo. Sa madaling salita, kumain sila at sinuway nila ang Panginoon sa ipinag-uutos. Doon lumaganap at nag-umpisa ang tinatawag po nating kamatayan. Kung bakit ang tao po ngayon ay namamatay dahil doon sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Yun po ang kaparusahan sa kanila. Hanggang sa ngayon po ay nararanasan nating mga tao. Yun po ang dahilan kung bakit nakakaranas ng kamatayan ang mga tao. Yun po, nang lumabag ang sa utos si Adan sa Diyos, nahatulan na ng kamatayan. Yan po yung mababasa natin sa Genesis 3:19. Ang kamatayan ang naging bahagi sa buhay ng tao at ito'y naging sanhi ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ano po? So maliwanag po natin na nabasa roon na ang naging dahilan kung bakit lumaganap ang kamatayan ay dahil sa pagsuway ng tao. Alam niyo po sa Bible may dalawang uri ng kamatayan. Ang una is yung physical death, physical na kamatayan. Ito ay kamatayan ng ating katawang lupa. Tayo po ay galing sa alikabok at babalik din po tayo sa alikabok. Ang ating katawang pisikal ay mabubulok, babalik sa alikabok. Ito po ay subalit yung ating kaluluwa, yun po ang dapat nating pahalagahan kung saan po ito tutungo. At sabi nga po ng Biblia, what profit a man if he gains the whole world and he loses his own soul? Anong pakinabang ng tao makamtan man niya ang sanlibutan, pero kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak, wala itong kapakinabangan sa atin. Ikalawang uri ng kamatayan, yung spiritual na kamatayan. Ito po yung pagkaiwalay ng tao sa Diyos. Ito po yung eternal separation. Yung second death na tinatawag, ito po yung kamatayang
walang katapusan. Doon po yun sa ikalawang kamatayan. Kung naririnig po ninyo yung hell o impyerno, yun po ang ikalawang kamatayan ng tao. At ang nakakalungkot po roon, once na mapunta ang tao doon, ay hindi na po makakaalis. So kaparusahan, kung may buhay na walang hanggan, may kamatayang walang hanggan. Ano po? Ngunit, palaging may pag-asa sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng pagsalangsang o paglabag, mayroon pong pag-asa. Ang Diyos ay binigay ang kanyang anak na si Jesucristo upang iligtas tayo sa kamatayan sa kasalanan. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo, ang tao po dati na nahiwalay ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan at mapapalapit sa Diyos. So, sa madaling salita, yung unang kamatayang pisikal, mararanasan po natin iyan. Pero yung ikalawang kamatayang, yung spiritual na kamatayan, maiiwasan po natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pananalig at pananampalataya na siya nagbayad ng ating kasalanan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood at pakikinig ng ating Facebook. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos.